Na may galit na mukha at nagngangalit na mga ngipin, itinaas niya ang boses sa taong malapit ng mamatay, ngunit nakakapit pa rin siya ng maayos. Habang nanunood si Y, sa lahat ng nangyayari, ang isang miyembro ng Blood Shadow Squad ay winasiwas ang kanyang espada sa sundalo at itinutulak ito habang sila'y naglalaban. Samantala, sinaksak ni Y ang kanyang espada sa tiyan ng miyembro ng Blood Shadow Squad at tinuhag ito. Habang siya ay nakikipaglaban sa mga sundalo, bigla siyang huminto at sumigaw, sabay bumulwak ang dugo mula sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na nakatiklop ang mga tuhod at bumitaw ang kanyang espada mula sa kamay. Nakatingin si Y sa kanya mula sa likod na may galit na ekspresyon. Sinabi niya na dapat sinabi na lang niya na gusto niya ng masakit na kamatayan. Pagkatapos, may masamang ngiti sa kanyang mukha, ipinikit ni Y ang kanyang mga mata at inutusan ng sundalo na suriin ang katawan nito. Lumapit ang sundalo sa miyembro ng Blood Shadow Squad at tumugon sa kanilang amo ng opo. Sinimulan ng sundalo na siyasatin ang katawan ng miyembro habang nakaupo ito na hawak ang tiyan kung saan umaagos ang dugo. Pagkatapos nito, may isang sundalo na may masamang ngiti na kinuha ang libro mula sa kasuotan ng miyembro ng Blood Shadow Squad at tuwang-tuwang ipinakita ito sa kanyang amo, sinasabing nahanap na niya ito. Tinitingnan ni Y ang libro at ngumiti, sabay sinabing dalhin ito sa kanya. Ang sundalo na may hawak ng libro ay lumapit sa kanyang amo at tumugon ng opo. Pagkatapos nito, sinuri ni Y ang libro sa pamamagitan ng pagbukas ng mga pahina nito, habang ang sundalo ay nakatayo sa kanyang harapan at tinanong kung ito nga ba ang orihinal. Ipinasok ni Y ang libro sa loob ng kanyang kasuotan at nakatingin sa malayo, sabay tugon sa sundalo, tama, ayon kay Sir Advisor, walang duda dito. Pagkatapos, tumingin si Y sa miyembro ng Blood Shadow Squad na nagmumura sa kanya, sabay sabi na nagbabalat kayo lang siya sa buong oras. Tumugon ang sugatang miyembro sa pamamagitan ng mga daing ng sakit. Matapos ito, humarap siya kay Y na may masamang ngiti at sinabing hindi madaling hanapin yun. Hindi niya sinabi na nasa kanyang katawan yun. Tinanong niya si Y kung siya nga ba ang nagpasya na ganito ang gagawin. Na may galit na mukha, tinanong ni Y kung ano ang gusto niya. Sa galit na mukha rin, sumagot ang miyembro ng Blood Shadow Squad, dahil sa iyong talento, bibigyan kita ng madaling kamatayan. Iniisip niyang mangangahas pa itong magsalita ng ganoon. Tumayo si Y sa likod ng sugatang miyembro at inutusan ang kanyang dalawang malalakas na sundalo na hilahin ang baliw na ito at ipakita sa kanya ang halaga ng paglalaro sa kanila. Ang sundalo na nasa likod ng miyembro ng Blood Shadow Squad ay humakbang pasulong patungo sa kanya at tumugon sa kanilang amo ng opo. Habang hawak ng sundalo ang balikat ng miyembro, iniurong ng miyembro ang kanyang mga kamay at hinugot niya ang dalawang kutsilyo mula sa kanyang sinturon at sinaksak ang mga ito sa tiyan ng dalawang sundalo. Nakatayo ang mga sundalo at sumisigaw sa sakit. Pagkatapos, bumagsak sila sa lupa habang hawak ang kanilang tiyan at patuloy na dumadaloy ang dugo mula roon. Nakikita nila si Y na nakatayo sa likod, nakatikom ang mga kamao, at minumura sila. Ang miyembro ng Blood Shadow Squad ay nakaluhod, may hawak na dagwang kutsilyo sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay ay nakalapat sa lupa. Hinawakan niya ang isa pang kutsilyo, iniikot ang ulo, at galit na tumingin kay Y, sabay sabi na siya na ang magdedesisyon sa kanyang kamatayan, anuman ang sitwasyon, hindi niya ipapaubaya ito sa iba. Pagkatapos ay umupo siya, nakatiklop ang mga paa, itinuro ang dagwang mga kutsilyo kay Y, at sinaksak ang kanyang dibdib habang tumatawa. Nakita ito ng mga sundalo, at napatigil sila sa gulat. Ang miyembro ng Blood Shadow Squad ay bumagsak sa lupa, nakabukas ang mga braso at binti. Nang bumagsak siya, sumabog ang alikabok at maliliit na bato mula sa lupa. Galit na tiningnan ni Y ang miyembro at sinabing, ang makulit na baliw yun. Tinitigan niya ang katawan ng miyembro ng Blood Shadow Squad at nagulat sa iniisip. Narinig niya ang mga bali-balita tungkol sa Blood Shadow Squad, pero hindi niya inasahan na ganito sila katindi. Kahit na sila ay kaaway, ang mga ito ay kahanga-hanga, ngunit napagtanto niya na dapat ay ikatuwa niya ang pagkumpleto ng kanyang misyon. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na bumalik na. Makalipas ang ilang sandali, sina Wuying at Yin ay lumapit sa katawan ng miyembro ng Blood Shadow Squad. Tiningnan ni Wuying ang katawan at, na may gulat sa mukha, sinabi, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong katinding tao.
Si Yin, habang nakatingin sa miyembro ng Blood Shadow Squad, ay nagbigay din ng kanyang opinyon at humakbang paatras, hindi pa siya patay. Pagkatapos ng ilang sandali, isang pulang bilog na nagliliwanag na aura ang lumabas mula sa mga mata ng miyembro ng Blood Shadow Squad. Nang makita ni Wu Ying ang liwanag, siya ay natakot at nagsimulang sumigaw sa takot, habang si Yin ay tahimik na nakatayo sa tabi niya, nakatingin sa katawan ng miyembro ng Blood Shadow Squad. Habang iniangat ni Wu Ying ang kanyang mga kamay, sumisigaw siya sa takot. Dumadaloy ang laway mula sa kanyang bibig at pinagpapawisan ng husto. Samantala, si Yin ay nanatiling nakatayo sa tabi niya, at sa galit, tiningnan niya si Wu Ying at tinanong, paano mo matatawag ang iyong sarili na lalaki kung natatakot ka sa ganitong bagay? Pagkatapos nito, lumuhad si Yin sa harap ng katawan, habang si Wu Ying ay nakatayo sa likod, bahagyang nakayuko at takot na takot. Samantala, ang miyembro ng Blood Shadow Squad na nakahiga roon ay biglang iminulat ang kanyang mga mata at sinabing, ako ay mula sa Blood Shadow Squad. Tiningnan ni Yin ang miyembro at tumugon, alam ko. Pagkatapos ay tinanong niya ang miyembro kung mayroon pa siyang nais sabihin. Ang miyembro ng Shadow Squad ay iniabot ang kanyang dagwang kamay patungo sa kanyang tiyan, sabay sabi na nandoon sa loob. Nanginginig ang kanyang kamay. Si Yin ay umupo sa tabi niya at tiningnan ang nanginginig na kamay ng miyembro, sabay sabi na dapat mayroong bagay sa loob. Iniabot ni Yin ang kanyang kamay patungo sa lugar kung saan itinuturo ng miyembro ng Blood Shadow Squad, habang si Wu Ying ay nakatayo sa likod, may gulat sa mukha, at tinawag siyang nakababatang master. Pareho silang nagulat nang sinuri ni Yin ang sugatang katawan ng miyembro at nakitang may nakatiklop na listahan mula roon. Nang ilabas ni Yin ang nakatiklop na listahan mula sa katawan ng sugatang miyembro, napuno ng dugo ang kanyang kamay. Hawak ang dagwang listahan, nagulat siyang tinanong kung ano ito, at ang miyembro ng Blood Shadow Squad, na nakahiga, ay sinabi sa kanya, pakisabi sa Chief ng Heaven Palace. Hindi mahalaga kung sino, basta ipaalam ito. Nang marinig ito, tiningnan ni Yin ang miyembro at tinanong kung ito ba ay isang listahan ng mga especially iya. Nahihirapang magsalita ang miyembro ng Blood Shadow Squad at nagmakaawa, pakisabi sa mga tao ang tungkol sa mga baliw na sabuatan ng Four Heavens. Nang marinig ito, tumingin si Yin sa kanya at tumugon na nauunawaan niya. Nangako si Yin sa kanya, at sa kanyang huling hininga, nagpasalamat ang miyembro ng Blood Shadow Squad kay Yin. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinikit ng miyembro ang kanyang mga mata at nahiga na lamang sa lupa. Tahimik na nakaupo si Yin sa tabi niya, habang si Wu Ying ay nakatayo sa tabi, walang imik. Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo na si Wu Ying at Yin sa gilid ng damuhan. Nakaupo si Yin sa harap at ang espada ng miyembro ng Blood Shadow Squad ay nakatusok sa likod ng mga bato, habang si Wu Ying ay nakaupo sa likuran niya na nakatiklop ang mga paa. Binuksan ni Yin ang nakatiklop na listahan upang suriin ito, at pagkatapos suriin, tiningnan niya ito at tumango. Si Wu Ying, na may gulat sa mukha, ay tinanong kung ano ang listahan ng mga especially iya. Yumuko si Wu Ying upang tingnan ang listahan, ngunit hindi siya sinagot ni Yin. Habang tinitingnan ang listahan, nagulat na tinanong ni Wu Ying, ito ba ay isang listahan ng mga especially iya? Pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa listahan ng mga especially iya, at muling tinanong si Wu Ying. Sinabi ni Wu Ying, Mount Hua Sect, Janman Sect, Wudang Sect, at maging ang Shiyin Temple. Nang marinig ito, tahimik na nakatitig si Yin sa listahan at sumagot, oo, nakikita ko. Pagkatapos ay pinisil niya ang kanyang mga labi at nagulat na sinabi, ang taong ito ay isa ring especially iya mula sa Mid-Heaven. Tinanong ni Wu Ying kung sino ang master, at tumingin si Yin at sinabi na hindi niya kailangang malaman. Habang si Wu Ying, na may matanong na mukha, ay tumingin sa kanyang master, tinanong niya kung ano ang gagawin nila ngayon. Sumagot si Yin sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga especially iya kung ano ang dapat nilang gawin. Tinanong din niya si Wu Ying kung ayaw niya bang ipaalam ito. Nang marinig ito, umupo si Wu Ying sa tabi ng kanyang master at, na may gulat sa mukha, iniwagayway ang kanyang kamay at humingi ng tawad, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ni Wu Ying na hindi nila maaaring gawin yon. Dagdag pa niya, tinanong niya ang kanyang master kung hindi ba niya nakikita kung gaano ito kapaki-pakinabang. Si Yin ay nakaupo roon, magkahawak ang mga kamay, at tumingin sa unahan, sabay sagot na, oo, kapaki-pakinabang nga. Ngunit ipinangako niya ito. Nang marinig ito, tinanong ni Wu Ying kung ang mga pangako ay basta pangako lamang, di ba? Pagkatapos ay iwiniwas-iwas niya ang kanyang kamay at sinabi na maaari silang manalo sa laban na ito kung gagamitin nila ang mga especially iya ng maayos.
Dagdag pa rito, itinuro niya ang isang direksyon habang nakatingin kay Yin at sinabing kahit gaano niya kamuhian ng Midheaven, hindi niya maaaring ipaalam ito sa mga tao kailanman. Bilang tugon, si Yin, na nakaupo ng komportable, magkahawak ang mga kamay at nakatingin sa unahan, ay nagsabi, hindi lang ito dahil sa pagkamuhi ko sa kanila. Nang marinig ito, si Wu Ying ay tumingin sa kanyang master at humingi ng tawad. Si Yin, na walang ekspresyon, ay nakatingin sa malayo at minura ang mga taong yon, sabay sabi na balang araw ay susubukan nilang saksakin sila sa likod. Tinanong ni Wu Ying na huwag sabihin ito, kahit sa North Heaven. Si Yin, na nagpigil ng kanyang kilay at mga mata, ay tumugon, hindi lang sa North Heaven, kundi pati sa South at West Heaven. Pagkatapos nito, inilagay ni Wu Ying ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan at lumuhad upang tumayo. Tumingin siya sa kanyang master at tinanong kung hindi ba dapat ipaalam ito sa mga tao. Tumayo si Yin, nakatingin sa unahan, at sumagot na okay lang na mag-iwan ng isa o dalawang especially iya. Kapag sinuri nila ito ng mas maigi, lalong magiging masama ang sitwasyon. Pagkatapos, iniikot ni Yin ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid, sabay sabi, mayroon ding tinatawag na kontra-especially iya na estratehiya. Nang marinig ito, muling tinanong ni Wu Ying, ngunit si Yin ay tumalikod at nagsimulang maglakad pasulong, sabay sabing, tingnan natin ang paligid muna. Ayaw ko munang mag-alala tungkol dito ngayon. Si Wu Ying ay sumunod sa kanyang master, tumango, at nagpatuloy sa paglakad. Habang si Yin ay lumalakad pasulong, inikat niya ang ulo at tiningnan ang espada na nakatusok sa bato. Iniisip niya kung dapat ba niyang isiwalat ito o maghintay pa ng kaunti, napakabahala. Sa kabilang dako, sa loob ng Four Heavenly Blood Alliance, nakaupo ang nakatataas na elder sa kanyang opisina. Tiningnan niya si Shindo na nakatayo sa harapan niya at tinanong kung nahanap na niya ito. Tumugon si Shindo na nakuha na nila ito. Nang marinig ito, tinanong ng elder kung paano ito nangyari, posible ba na ang chief ng Heaven Palace ay nakapasok na sa kanilang puwersa. Si Shindo, bahagyang nakayuko, ay tumayo sa harapan niya at nagpaumanhin, sabay sabi, pasensya na po. Pero parang nakapasok siya upang subukang patayin kayo. Nagulat ang elder, hawak ang isang tasa ng tsaa, at tinanong si Shindo, ano? Papatayin ako. Tumugon si Shindo, oo po, ang Blood Shadow Squad ang nagpadala ng mamamatay tao. Nang marinig ito, inulit ng elder ang mga salita, sabay tanong, ang Blood Shadow Squad. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bibig at tumingin sa gilid. Sabay tanong kung siya ba ang target at bakit inatake ang isang random na tao sa halip na lihim na pumasok sa kanyang tirahan. Dagdag pa ng elder, ibig niyang sabihin na malamang siya ang target, hindi ang iba. Bilang tugon, si Shindo ay tumingin sa elder, pinipigil ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Pagkatapos nito, kinuha ng elder ang tasa ng tsaa mula sa platito, sabay sabi na masaya siya at ligtas siya at ang listahan ay naibalik ng ligtas. Kailangan nilang magsimulang kumilos agad dahil muntik na silang magkamali. Habang iniinom ang tsaa, tinanong ng elder si Shindo kung may paraan ba para lumabas ang nilalaman ng listahan sa ibang lugar. Tumugon si Shindo, oo po, ligtas ang kanilang sikreto dahil nagpakamatay siya. Nang marinig ito, nagulat ang elder at tinanong kung bakit siya nagpakamatay, napakalakas ng loob niya. Dagdag pa niya, ang mga bata ay kailangan ding magkaroon ng ganoong tapang at tibay. Tumingin kay Shindo, sinabi ng elder na tatandaan niya yon. Ang elder, na nakangiti, tinanong si Shindo kung kumusta ang mga kilos ng kalaban, sabay dagdag na malamang desperado na silang hanapin sila. Tumugon si Shindo, oo po, at sinabi pa niya na bahagya na nilang nalaman ang ilang bagay ngunit hindi pa sila ganap na nakakakuha ng tamang impormasyon. Ipinatong ng elder ang kanyang kaliwang kamao sa mesa at ang kanang kamao sa armrest ng upuan habang nakangiti at sabay sabi, magaling. Pagkatapos, kinuha ng elder ang tasa ng tsaa at sinabi kay Shindo na bantayan ang mga kalaban hanggang dumating ang tamang oras. Tumugon si Shindo, oo, sir. Samantala, sa Pichan Palace, nakaupo ang babaeng tagapayo sa kanyang upuan at ang bunsong anak ng pamilyang Juge, si Jujyun, ay nakaupo sa harap niya. Tumingin sa kanya ang babaeng tagapayo at ngumiti, sabay sabi na hindi niya inakalang bibisita siya sa kanya ng ganito. Kung hindi raw sila umalis agad, iniisip na niya sanang puntahan ang dakilang pamilyang Juge. Bilang tugon, tumawa si Yun, sabay sabi, tulad ng inaasahan mula sa tagapayo. Dagdag pa niya, na may ngiti,
tiningnan niya ang tagapayo at sinabi na ang mga tsismis tungkol sa karunungan ng tagapayo na umaabot hanggang langit ay hindi labis-labis. Nang marinig ito, sinabi ng babaeng tagapayo na siya ay tulad lamang ng isang alitaptap sa harap ng araw. Pagkatapos, na may ngiti, tinanong niya kung paano niya ihahambing ang kanyang maikling karunungan sa reputasyon ng nakatatandang Yunwin. Nang marinig ito, itinaas ni Yun ang kanyang kaliwang kamay at sinabi na siya ay napataba ang puso dahil iniisip ng tagapayo ng ganoon kataas ang kanyang kakayahan. Habang hawak ang tasa ng tsaa at nakatingin sa tagapayo, sinabi ni Yun na malamang na naisip na rin niya ang ilang bagay. Dagdag pa ng babaeng tagapayo ang kanyang punto. Sinabi ng tagapayo na naisaayos na niya ito sa ilang pangkat na tiyak niyang hindi kabilang sa madilim na landas. Habang nakatingin sa mesa sa harap niya, sinabi niyang ang 9 na dakilang sekta, 1 dakilang clan, at ang 5 dakilang pamilya ay hindi kasali. Habang inilalagay ni Yun ang kanyang mga kamay sa kanyang kondongan, tumugon siya, pag-usapan natin ang mga pangkat na iniisip nila. Tinanong siya ng tagapayo kung ano ang pakiramdam niya kung magpapalitan sila ng kuro-kuro at pag-usapan ito. Habang nakatingin sa kanya si Yun nang walang ekspresyon, sumagot siya, sige. Unang inisip niya ang Paradise Sect. Tumingin ang tagapayo sa kanya at isinama ang Fian Sect. Sinabi ng tagapayo na pareho silang iniisip. Pagkatapos ay tumingin siya sa isang tabi, iniisip ang imahe ng pamilya Yun. Naniniwala siyang kailangan nilang mag-ingat dahil ito ang pinakaposibleng pangkat. Pinaikit ni Yun ang kanyang mga mata, iniisip na pareho din ang iniisip niya. Tumingin ang tagapayo kay Yun at sinabi na hindi na kailangang masyadong mag-alala tungkol dito dahil hindi pa sigurado. Sumagot si Yun, sana hindi totoo yun. Pagkatapos nito, uminom si Yun ng tsaa at inilagay ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kondongan at tinanong siya kung kumusta ang sitwasyon. Sumagot ang tagapayo na hindi maganda ang kalagayan. Dagdag pa niya, hindi pa alam, ngunit sinasabing bumagsak na ang Do faction kagabi at ang natitirang lugar sa Guangxi ay ang Wandu faction. Nagulat si Yun at saka siya napabuntong hininga, sabay tanong, pati ang Do faction ay bumagsak. Tumingin ang tagapayo sa kanya at sumagot ng tapat, hindi niya akalaing ganoon kabilis babagsak yun. Akala niya tatagal ito kahit hanggang sa dumating ang kanilang palasyo. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang tingin sa gilid, ngunit ngayong kumikilos na ang kanilang palasyo, wala nang paraan para matalo sila ng ganoong kalala. Kaya tinanong niya si Yun kung ano ang kalagayan ng panig niya. Sa medyo nagulat na mukha, sumagot si Yun na sinasabing ilang sekta, kabilang ang Falling Sword Sect, ay nagtamo na ng pinsala dahil sa mga kilos ng North Heaven. Dagdag pa ng tagapayo, mahirap sabay harapin ang West Heaven at North Heaven. Hindi madaling gawain yun. Itinuro ni Yun na ang West Heaven ay mas malaking problema kaysa sa North Heaven. Nang marinig ito, ikinaway ng tagapayo ang kanyang kanang kamay at sinabi niyang narinig niyang malalakas ang puwersang gumalaw upang pigilan ang Iron Blood Demonic Group. Gayunpaman, idinagdag ni Yun na hindi pa rin ito sapat dahil hindi pa kumikilos ang pangunahing puwersa ng Wuang Sect at Orthodox Path Alliance. Kailangan nilang bantayan ang Mid-Heaven. Hindi sila maaaring kumilos ng pabigla-bigla hanggat hindi pa nalalaman ang pagkakakilanlan ng Mid-Heaven. Bilang tugon, sinabi ng tagapayo na kung hindi sinabi ni Yun na huwag. Nagtaas ng kamay si Yun, pumikit at ngumiti, sabay sabing nais niyang tanggapin ito, ngunit huli na at umaasa siyang kayanin nila. Samantala, sa Cambo Ridge na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Daa Mountain, ang Iron Blood Demonic Group, na sumikop sa Sichuan Province at patuloy na sumusulong, ay nakikipaglaban sa desperadong mga mandirigma ng White Path na nagtangkang pigilan sila. Ang Cambo Ridge ay isang mahalagang bahagi na sumasaklaw sa hangganan ng Sichuan, Shanqi, at Hu, kaya't ang Iron Blood Demonic Group ay patuloy na nag-deploy ng mga tropa upang umatake. Bumagsak ang Hang at Dong sects, at si Divine Huaying ay nanguna kasama ang Amex at 70 disipulo upang harapin ang Iron Blood Demonic Group. Si Lu, ang leader ng Thousand Li Squad, ay nagbigay ng utos mula sa ilalim ng watawat, hinampas ang kanyang sandata upang palakasin ang boses, patayin silang lahat. Nagpatuloy ang laban sa paligid niya habang ang mga palaso ay sabay-sabay na tumatama sa ere.